paanong paraan po? Teka, nag-action ka na ba? Opo. Go. Sabi mo, 1, 2, 2, 3, 3. then quiet. Yung 3 usually sa silent yun eh. Kaya, hindi pag tinatanong. Sa paanong paraan po nagiging deboto ang isang tao? Nasusukat po ba dito ang pananampalataya ng isang tao? Una, linawin natin kung ano ibig sabihin ng pagiging deboto, no? Pagkakaroon ng debosyon. Mas tayo mo kasing deboto ka sa isang tao o sa isang imahe. Ibig sabihin niya, meron kang pinipiling santo o imahe ng ating Panginoon na nialapitan mo kapag meron kang mga partikular na pangangailangan. Kumbaga nga yung mga special intercessors mo yan. Sa Pilipinas, marami tayo niya. Halimbawa, meron tayong mga deboto sa Mother Perpetual Help, meron tayong mga deboto sa Black Nazarene, o sa Santo Niño, o minsan sa mga santo. Katulad ni St. Francis of Assisi, St. Rita, St. Nicholas, at mga yung pangalaman. So kapag meron ka mga partikular na pangangailangan, sa kanila ka dumudulog. Dahil naniniwala ka na sa pamamagitan ng mga santong to ay nakakarating yung kahilingan mo sa Panginoon at tinutulungan kanila para makamtan mo yun. Yun ay ibig sabihin ng debosyon o pagiging deboto. Ngayon, kung ang pagiging deboto ay nakakatulong sa pananampalataya, maaari natin sabihin yan. Paano? Hindi ka naman magkakaroon ng debosyon o hindi ka magiging deboto kung una sa lahat hindi ka sumasampalataya. Kung hindi ka niniwala sa Diyos, hindi ka niniwala na kung ano naman yung hihilingin mo sa Kanya ay pagkakaloob niya. Ngayon, nialapitan mo yung iba-ibang santo dahil niniwala ka na bukod sa direct prayer mo sa Panginoon, andyan yung mga santo para mag-intercede sa iyo. Kung nga nga ay parang sila yung mga backer mo sa Panginoon para tulungan ka na matanggap kung ano yung kahiling. So sa ganitong paraan, pwede natin sabihin na ang debosyon ng isang tao up to a certain extent ay standard o paraan para masukat natin yung kanyang pananampalataya. Ano? Question number 1 yun. Question number 2.